Dear Mama Colleen, kailan mo ba masasabing mahal ka talaga ng isang tao? Ako nga po pala si Amanda, 38 years old. Nakilala ko si Ren nung kabataan ko. Katropa ko siya. Uso kasi nun, Mama Colleen, sa tropa yung partner-partner ba? At kaming dalawa ni Ren ang madalas na tinutukso sa isa't isa. Pero nasaktan ako dahil malaman-laman kong sila na pala ng isa naming katropa. Pero okay lang. Noong mga time na yon, iba naman ang focus ko. I was in my first year college at abala rin po ako sa pag-aaral ko. Kumbaga parang study first. Yan ang motto ko. Lumipas bang maraming taon, nagkaroon na ako ng sarili kong pamilya. Ganon din siya. Pero, niloko ako ng aking napangasawa. Nagkaanak lang kami at nalaman kong may kinarelasyon ng iba ang asawa ko. Masakit kasi gusto ko lang naman ang buong pamilya, pero hindi ito ang naibigay ng kapalaran sa akin. 4 na taon na akong hiwalay. Sabi ko wala namang masama kung jumawa muli. Hanggang sa nagka-boyfriend ako, si Cleo. Yun nga lang may problema. Si Cleo may asawa na. At nagtatrabaho siya sa ibang bansa. Kumbaga, naging LDR kaming dalawa. Sa totoo lang, wala naman akong balak na magseryoso. Hanap ko lang noon, companion lang. Kausap, kalibangan. Basta nakitaan ko siya ng pag-care. Okay na ako dun. Okay na to. Ayoko na rin naman talaga makipag-commit kasi nawala na ako ng tiwala sa mga lalaki. Tumatakbo lang sa utak ko noon, kailangan ko ng katuwang. At ang nasa isip ko noon, mga anak ko. Maaga rin kasi akong naging lola. Sa edad na 38, may apo na ako. At ako halos umaako ng obligasyon ng apo ko. Masyadong complicated ang relasyon namin ni Cleo. Wala rin naman akong balak na agawin siya sa pamilya niya. Eventually, tumagal ang aming relasyon ng 8 buwan lamang. 8 buwan. Natigil din ang pakikipagrelasyon ko kay Cleo. Until nag-cruise muli ang landas namin ni Ren. Si Ren, nakatropa ko, namuntik ko ng makarelasyon noon. Namamalengke ako noon, Mama Colleen, na makita ko si Ren na namamasada. Nagtagpo ang aming mga mata nung una, di ko naman pinapansin. Kasi naalala ko yung ginawa nga niya noong kabataan namin. Hanggang sa madalas ko na siya nakikita dahil may malapit na toda po sa amin at kapag napapadaan ako para bumili ng pagkain o diaper ng apo ko, lagi ko siya nakikita nakatingin sa akin sabay ngingiti. Until nag-send po siya ng friend request sa akin at di ko din po alam bakit ko po in-accept sa kabila ng may inis ako sa kanya. Hanggang naging madalas na ang chat namin, hanggang nung isang araw na nagtagay kami sa bahay ng kaibigan niya at iba pang tropa, kami na lang ang natira. Bigla niya po akong hinalikan at nagustuhan ko naman. Hanggang sa may nangyari na sa aming dalawa. Pero sabi ko sa utak ko, wala lang yun. Ang mindset ko noon, matigas na ang puso ko sa pakikipagrelasyon dahil nga sa past ko. Hanggang sa after nang may maganap sa amin, madaling araw po yun, tinanong niya ako tungkol sa date. Sinagot ko siya, January 25. Sabi niya, official na tayo na bilang magjowa. Nung una, wala akong nararamdaman talaga. Sabi ko, bahala ka dyan, sige lang. Lakas ng trip o sige patulang ko yung trip mo. Hindi ko namamalayan na nasisiyahan na ako, nakasama siya araw-araw. Hanggang sa dumating na sa point na sabi ko, hindi ko siya kayang lokohin. Dahil naghiwalay din sila ng asawa niya dahil din sa panloloko sa kanya. At doon ko napatunayan din na hindi lang naman awa ang nararamdaman ko sa kanya
o trip-trip lang? Naramdaman ko, Mama Colleen, na mahal ko na pala siya at hindi ko inaasahan na pwede pa rin palang mangyari ito sa akin. Nagdesisyon na kaming magsama na dalawa para mas makatipid o masettle ang namumuong issue sa pera. Nagumpisa na kasing maglabasan ng problema sa aming dalawa. Pinakauna talaga, pera. Pareho na rin naman kasi kaming may obligasyon sa aming mga anak. At naiintindihan ko naman yun. Pero nung bago pa lang kasi kami, sa totoo inispoiled niya ako. Hindi kami nagkakaproblema sa gastusin sa bahay. Pero ngayon kasi, hindi na siya halos nag-aabot simula nang magsama kami. Madalas na rin siyang nagsisinungaling sa akin lalo na kapag pera na ang pinag-uusapan. Nasabi ko nga sa kanya, ayaw na ayaw ko na nagsisinungaling ka. Na minsan uunahan niya pa ako ng galit. May mga pagkakataong kapag nagkakainitan kami, doon siya matutulog sa kanila na pakiramdam ko tuloy, baliwala na ako sa kanya. At minsan, umaabot pa sa puntong nagtatanong, kung may pagmamahal pa ba siya sa akin? Dati naman kasi, okay naman eh. Kahit pa may anak siya, pinapriority niya ako at ang nararamdaman ko. Pero ngayon, nagagawa niya na akong tiisin. Noon, ramdam ko lagi siya nandito sa akin para ipanatag ako ng maayos, na maayos namin kung ano man yung gusot. Ngayon, puro na lang siya angal. Kesyo nga, hindi na makaahon sa utang, sa mga bayarin. Ano daw ang gagawin niya? Na parang gusto niya magkanya-kanya na lang kami. Na kung kailan po nagpasya na ako na mag-isang bahay na lang kami para sa gastusin na rin, bigla po tuloy ako napaisip kung tama pa po bang magsama na kami ng tuluyan kung ganyan pa lang na attitude na ipinapakita niya sa akin. Pero alam mo, Mama Colleen, kahit sa kabila ng lahat na hindi namin pagkakaintindihan, mahal ko pa din naman siya. Mahal ko pa rin si Ren. Gusto ko siyang bigyan ng pagkakataon pero natatakot din po ako na baka inaabuso niya na ako. Gusto ko lang malinawan kung itutuloy ko pa ba o bibitawan ko na yung relasyon na meron kaming dalawa. Masasabi po bang mahal ako ng live-in partner ko kung hindi niya inuobliga yung sarili niya sa mga dapat na gastusin sa bahay o makihati man lang sa pagkain namin kung magkano lang yung kaya niya? Mama Colleen, opo, may dalawa po siyang anak na lalaki. Alam ko may mga obligasyon din siya. Pero valid ba itong pagrereklamo ko tungkol sa hindi niya ginagampanan na obligasyon naman sa akin? Mama Colleen, damayan mo naman ako sa aking pinagdadaanan. Mali ba ako o tama ako? Muli ako po si Amanda at ito po ang aking kwento dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Naalala ko yung tinanong ko dito diba? Kung mahal mo ba siya kasi kailangan mo lang siya o kailangan mo siya dahil mahal mo siya. Sagutin mo yon, sagot! Kapag ganyan yung sitwasyon mo, bebe ko, no? Minahal mo ba siya for convenience para may kahati ka o minahal mo siya kasi mahal mo siya? Yung wala nang for convenience. Kapag nasagot mo yon, makukuha mo yung sagot. Diba? Kasi ganito lang yan Kung minahal mo siya for convenience para may kahati ka, then hindi yun pagmamahal. Oo, kailangan mo lang siya, kailangan mo lang ng kahati. Kasi aminin natin, practical ang buhay, kailangan natin ng katuwang. Tapos ngayon na hindi niya na maibigay yung ine-expect mo from him, di na-disappoint ka. Diba? Yun yung naging mali siguro. Ngayon, kung hinahabol-habol mo siya, kasi nga mahal mo rin naman talaga siya, no other explanations, walang convenience, diba? Di sige, ituloy mo ang laban. Ituloy mo ang relasyon. Sagutin mo yung tanong na, Mama Colleen, kakapit pa ba ako o ile-let go ko na? Wag mo i-let go. Mahal mo Di ba kapag mahal mo, tatanggapin mo ano man yung kaniyang ano ba yung kabahuan? Di ba? Yung kanyang kakulangan, yayakapin mo, ikaw yung magsusupply ng kulang na yon. So yun lang. Siguro, ako na lang din magtatanong sa'yo. Then, everything will follow. Diba? Again, kung ang tanong,
mahal mo lang siya for convenience, siguro maghiwalay na lang kayo kasi hindi pagmamahal yan. Oo, mali yan, maling-mali yan. Magkakasakitan lang kayo hanggang sa darating yung panahon na isusumpa nyo na lang ang isa't isa kasi nga hindi na kayo magkaintindihan, 'di ba? Nag-aaway na lang kayo for a reason na baka ang iniisip din ni boy ganyan. Kanina sabi mo, mahal niya kaya ako? Hindi mo alam, iniisip niya rin yan. Mahal din niya kaya ako? Sa tuwing wala akong may abot, nag-aaway kami, nagiging big deal sa kanya. Bakit dati, di ba? Baka mamaya, ikaw, nagtatanong ka na mahal niya ako, ganun din pala yung tanong niya. Kumbaga, it's a tie. So maghiwalay na lang kayo, 'di ba? Or kung hindi naman hiwalay, kasi hindi naman laging hiwalay yung solusyon, try niyong pag-usapan. And then mag-agree kayo on one thing. O sige, ayusin natin tong problema natin. Pero dapat ganito, dapat ganyan. Kumbaga maglatagan kayo ng cards. Maging open kayo sa isa't isa. Kasi sabi mo nga, bata pa lang yung relasyon ninyo. 'Di ba? Pwede pang mahilot yan. May mga relasyon, may mga problema na sinusubok kayo ng tadhana, pero kayang mahilod. O mahilod. Mahilot, 'di ba? So yun, ngayon ko ang tanong naman, Mama Colleen, mahal ko siya kahit na ganito siya di paglaban mo, tanggapin mo na sometimes may kakulangan yung partner natin na kaya nga tayo naging mag-partner, tayo yung magpupuwang ng kakulangan na yun. Kung nakikitaan mo naman na talagang kulang, hindi lang talaga sapat kasi ganito, ganyan, 'di ba? So, mag-usap lang talaga. Again, siguro I will end my advice sa thought na ito. Thought? With a TH, thought. Ganito lang kasimple, simplihan na lang natin. May kanya-kanya naman tayong standards 'di ba? If you're not okay with the standards, kumbaga kunyari lang may binili kang bagay, hindi ka satisfied. 'Di ba? Hindi ka natutuwa. Ibalik mo sa nanay niya. Wag mo nang ituloy yung paggamit o pakikipagrelasyon sa kanya. Ganun lang din yun. Okay? Let's make it simple. Kung hindi siya pumasa sa standards mo, tuldukan na natin. Kesa patuloy lang kayo nagkakasakitan, intentionally or unintentionally. Ganun lang kasimple. 'Di ba? Again, hindi pa naman kayo kasal. Oo, may mga kanya-kanya kayong obligasyon. Siguro on his part may kulang din siya kasi may obligasyon pa rin siya sa mga anak niya. So kanya-kanya na lang muna kayo ng obligasyon. Siguro tsaka na lang kayo pumasok na magrelasyon na dalawa kapag kaya nyo nang isustain yung mga extra baggages ninyo na hindi ba maapektuhan yung kayo. Okay? Yun na lang yun. Kasi mahirap nga naman pumasok sa bagong karelasyon kung hindi mo na nga masustain yung extra baggage mo, may magde-demand pa na isa. Okay, gets mo yon? Gets ko.